May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw, at may malasakit. Nandito tayo para gawin yon. Pogscast, let's talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Lagi ka bang umiinom mula sa plastic bottles? Or mahilig kang gumamit ng cosmetics at perfume? Alam niyo bang may mga chemical sa ating paligid na maaring makaapekto sa hormones ng babae? At posibleng may kinalaman nito sa endometriosis, PCOS, infertility at marami pang iba. Hindi lang ito tungkol sa polusyon. Endocrine disruptors, ating talakayin. Magandang araw! Ako si Dr. Angel Tani Spiritu, ang Pogscaster para sa episode na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ng endocrine disruptors, mga chemical sa ating paligid na maaaring makaapekto sa ating endocrine system at maaaring may kaugnayan sa endometriosis, PCOS, infertility at iba pang kondisyon. Kasama natin ngayon ang ating mga eksperto mula sa Philippine Society for Reproductive Medicine, si Dr. Lenny Estole, Dr. Debbie Songko at si Dr. Micah Buku. Maraming salamat friends kasi ngayon tutulungan nila tayong maintindihan kung paano nakakaapekto ang endocrine disruptors sa kalusugan ng ating mga kababaihan. Welcome! Thank you. Thank you po. Magandang araw. Magandang araw. Okay. Marami tayong pag-uusapan ngayon so simulan ko na ha. Unang-una, ano ba ang endocrine disruptors? Okay, ma'am. Bago natin malaman kung ano ang endocrine disruptors, importante malaman natin kung ano yung normal ang endocrine system. So, ang endocrine system ay parang communication system ng iba't ibang organ sa katawan. Meron silang ginagamit ng mga hormones. So, itong gamit nila para sa communication. So, pag nagkakaroon ng problema, nako-confuse ang system because may mga chemicals na maaaring makasira dito sa mensahe, katulad ng endocrine disruptors. So, magkakaroon tayo ngayon ng mga problema sa growth, reproduction, and metabolism. So, paano niya nasisira o ika nga nadi-disrupt yung endocrine system? Kanina sinabi Ma'am Angel ni Ma'am Lenny na may parang messaging system, parang texting, ganyan. Di ba pag merong marites dyan, sisira yung message sa mga magkakaibigan. Parang ganun din po yung endocrine disruptor. Para siyang gumagawa ng paraan na sumira ng messaging across the body. Pampagulo sa pass the message. Oo, pampagulo sa pass the message ng katawan. Sa thyroid function, di ba? Sa reproduction, and a lot of systems sa body po. So, para siyang nagmimimic ng hormones sa katawan. Kung kunyari, itong EDC na to, or endocrine disruptor, kaya niyang gayahin. Manggagaya siya, gayahin niyang estrogen, no? Progesterone. So, ano bang mga halimbawa nito? Or examples ng endocrine disruptors? So, yung mga halimbawa ng endocrine disruptors, yung pinaka-sikat nga, ay yung BPA or yung bisphenol A. Ito yung natatagpuan sa mga plastic bottles, plastic containers. Naririnig natin ito pag, di ba, may mga kumukonsulta sa atin ng mga buntis na, Dok, ano bang safe na bote para kay baby? So, dapat BPA-free. So, maliban doon, ang pangalawa naman na parang common na endocrine disruptor ay ang phthalates. Ito naman yung natatagpuan sa mga personal care products. So, lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko, ang trick ay pag masyadong malakas yung fragrance, malamang mataas ang phthalate content nun. Kasi ang phthalate ang nagpapanatili ng scent. I see. So, whether it is lotion, shampoo, or even yung room spray, yan. Pag malakas ang amoy, malamang may phthalates. Ang isa pa pong nagiging madalas na inaaral na endocrine disruptor ay yung PFAS po. Yung Sige nga, sabihin mo, napakahaba at perfluoro kaya mo yun. perfluoroalkylating sulfates. Oh. So, PFAS po. Ito na may natatagpuan sa mga waterproof na fabrics, sa mga... Lahat na lang. Yes, lahat na. Sa non-stick pans.
sa Yes. cooking pans. Pati yung dioxin, di ba? Dioxin, Yes. opo. Oo, kasi magsunog ka ng plastic. So, yung mga nagsisiga dyan, hinay-hinay po. Kasi pag nagsunog ng plastic, di ba? Nagre-release ng dioxin. And it's known to cause endometriosis din. Yes. Kasi alam mo, Ma'am Angel, di ba mahilig tayong Sharon? Take out. So, lalagay yun sa take out plastic container. Tapos, ima-microwave po nila yun. So, ganun din. Meron rin Nare-release din nare-release ng- din ng And, BPAs. so, ito yung mga environmental toxins, ika nga, no? Saan, nasabi na natin, no? Pero, can you expound further kung saan yung karamihan, iba, natatagpuan? Kasi minsan, hindi mo alam, it's very ubiquitous, di ba? Yung sa isang araw pa lang, mag-makeup ka, magsa-sunscreen ka, magsa-shampoo ka, lahat yun may EDC. So, can you expound a bit more on saan sila natatagpuan? Actually, gaya ma'am na sinabi mo, is ubiquitous. So kahit saan mo siya maaari matagpuan, even sa mga medical supplies, sa mga tubing, sa mga inuupuan natin. Actually, as of this moment, ang daming Sige nga, identify mo. Ma'am, yung ginamit ko, lipstick, Buti na lang hindi ako naka-plastic bottle. yan, sa makeups, ma'am, and sa perfume. Kaya nga, I choose my bottle as much as possible. I try to limit paggamit ko ng perfume. So, pili-pili ko lang yung mga times kung kailan ko siya Kahirap gagawin. magpaganda. Correct, correct. Oo. So, I guess yun yung irony ng endocrine disrupting chemicals. You know, because yung chemicals, kala nila sa factory lang, sa industrial Yung mga factory workers places lang yung nakikita. When actually, para sagutin yung tanong mo, Ma'am Angel, ang pinaka maraming EDCs is actually in the home, sa ating Oo, bahay. oo. Panlinis ng plato, ng CR. So, Kahit sa mga huwag ka na laruan ng mga maglinis. Huwag nang maglinis. Huwag ka na rin maligo. Gano'n. Meron nga rin sila sinasabi, Ma'am Angel, ayaw nila nung walis tambo. Kasi nag-ano siya, nag-emit yes, siya na oo. Yes, dust din po. may kasamang Yung EDC. So gusto nila, vacuum. And for us, always, ma'am, yung mga thermal paper. Oo. Yes. Ultrasound. Yes, ma'am. Resibo. Resibo. Mataas, mamang Oo, na kayo mag-shopping para wala Correct. ng resibo. Tama. Hindi na lang yung resibo. Or yung mga patients ko, ma'am, ang ginagawa, yung mga envelope sila. Ay, Nila papasok. pinapalagay. Pasok. Yung mga Para hindi nila hawakan. Yes, para hindi nila hawakan. Kasi ma'am, once you put it in Oo. sa bag mo, maano din, mahalo Ang din yung hili mga ko para maglagay ng resibo sa Ang dami Sa wallet. resibo. plastic. Pero yung envelope niya, plastic din. Ayun, O, yung yeah. paper na lang. Wala ka nang lusot. Wala no? na, wala na, Ma'am. Huwag ka na huminga. So, sino ba ang mas maaring maapektuhan nito? Actually, ma'am, across all ages, maaaring maapektuhan. Pero among the most vulnerable, ma'am, is yung mga babies. So, yung embryo, yung fetus po. Kasi nandun pala nag-develop yung mga different organs. Same also na yung pinaka-importante sa mekanismo ng pagte-transfer kasi ng endocrine disruptors. Doon din nabubuo yung tinatawag nating epigenetics. Medyo malalim, ma'am, pero parang may pagbabago kasi sa sistema dun sa bata na kahit yung nanay, siya yung na-expose, pwede magkaroon din ng exposure yung anak niya, pati yung anak ng anak niya, and apo ng anak niya. So, it can be transgenerational. So, doon po kasi nadidevelop yung epigenetics. So, sila yung most vulnerable. At the same time, ito rin yung talaga yung time na nagde-develop kasi yung mga different organs. Pero bukod po doon, pati yung mga bata, even yung mga magre-regla, even as adults, meron din tayong vulnerability to it. Correct. So, bakit natin, well, alam ko nga na ma-affect yung baby, no? Pero in general, bakit pa natin ito kailangan bigyang pansin? Kasi ma'am, ang daming mga exposures natin and gusto natin na pag healthy yung pregnancy. So kung meron tayong exposures to EDCs, marami tayong chemicals na nilalagay sa katawan, tas buntis tayo, yung baby would suffer. Like yung endocrine system, ang dami po niyang mechanism sa ating everyday life. So hindi mo man makita siya ngayon. Pwede yung endocrine disruption na effect na yon maybe in the form of cancer in the long run, or pwedeng hypertension, diabetes. Ang dami po niyang pwedeng i-effect, apektuhan yung baby nyo in the future. Lalo na, na-expose siya sa formative years. Years of So, dati, di ba, yung mga pregnant patient tatanong sa atin, ano pang pwede, anong bawal, like, bawal yung mga long-staying na lipstick. Pero, ang dami pang iba eh. Can you walk me through, just to give the audience an idea? Let's say, sa araw-araw, halimbawa,
Debbie, ano yung ginagawa mo in a day? Ano yung mga pwede mong gawin right from the start na nagising ka hanggang maligo ka, magtrabaho ka, magbihis ka? Ano yung maaari pwede kang ma-expose? Exposures. Para lang alam natin yung gravity ng exposure. So, unang-una, ma'am, bed sheets mo. Kapag kunyari nakahiga sa bed, sana maayos yung sheets mo, hindi galing sa kung saan-saan. Kasi nga daw, the cheaper the fabric, Ako, mas marami daw. Ayoko na sabihin ko siyang galing. Pero the cheaper the ay, hindi ko fabric, pala bumili ng cheap. oo, the cheaper the fabric, mas mataas yung content na EDC. So, dun pa lang sa pagtulog mo, na-expose ka na. Pag gising mo, Ma'am Angel, gusto mo maghilamos. So, syempre, actually, water. May content, di ba, ang water system natin, ang microplastics din. So, water, tapos yung soap na gagamitin, nag-toothbrush. Meron mga products, Ma'am Angel, na pwede mong sabihin, safe naman, hopefully siya. So, there's a website that we can use. It's called the Environmental Working Group. Pwede niyong ilagay yung mga toothpaste ko ganito. Yung panglinis ko okay. ng face Oo. ganito. Ano ba siya? ewg.org. So, ano pa yung, maliban dito, no? Kasi ang hirap, di ba? Lahat ng produkto mo, hahanapin Hanapin mo mo. doon. Pero ano pa yung mga ways para maiwasan natin yung exposure natin dito? Na pwede nating ma-share sa audience. So, yung unang-una, in ways to avoid exposure to EDC is unang-una, awareness po. Alaman natin kung ano dapat nating iwasan. So, kaya nga po natin ito ginagawa ay para ma-raise yung awareness po tungkol sa EDCs. Pangalawa, ngayon na kung alam niyo na kung ano yung EDCs, pangalawa ay to think of replacements for these products that contain EDC. So, for example po, nabanggit natin yung plastic containers. So, imbes na plastic containers, glass containers for food as well as stainless steel containers. Yun po yung parang safer options. Tanggalin na natin lahat ng plastic sa ating kitchen. Kasi dun yung parang first touch sa pagkain sa kitchen. So, other replacement options, like we said, maraming personal care products ang naglalaman ng phthalates or parabens. So, maging aware tayo sa pagtingin ng labels sa bawat personal care product. Make sure na talagang wala siyang phthalates, sulfates, parabens, para sure tayo na malalesen yung exposure natin sa mga EDCs. Yung trick nga na lagi kong sinasabi ay the lesser the scent, the milder the scent, the safer it is. So, yun po. Maliban doon, sa pagkain po, opt for fresh food. Iwas po tayo sa mga delata. Yeah, Kasi yung may delata, lining. opo, yung lining ng ating mga lata ay may LED. BPA. din. Oo. So, iwas po tayo. So, the fresher the food, the safer it is. Tapos, yung sa bahay naman po, doon din, safe household cleaning agents, at saka yung sa dust, let's wear masks pag kailangan magwalis, or as ma'am mentioned, vacuum nga as another option. Nabighani ako sa makeup. Madaming DEDCs to. Maming ka. So, meron pa kayong mga gustong idagdag? Siguro in addition, yung improvement of the ventilation. Kasi nabanggit nga po ni Debbie kanina, the problem is nagsisettle kasi yung mga particles sa baba. Sa baba. So you really have to make sure na ventilation, sabi ko nga sa mga pasyente, walang kabayad-bayad, you just open your windows and make sure you're well ventilated. The same way po, Magnanakaw naman ako. may particular time na, so maging pantayan lang. So instead, halimbawa wala silang vacuum, do not use, wag pong gagamit ng walis, sa halip ay gumamit po ng basang mop. Para po, doon matanggal po yung mga dust particles na yun. And syempre, it will always be yung behavior po na titingnan mo lagi pag pupunta ka sa grocery, babasahin mo yung label. Actually, part of it will be to educate also dun sa mga may anak. Tuturuan din sila na tingnan, may phthalates ba, may parabens ba. Kasi para doon pa lang po, maging aware na sila, ito maaaring mag-cause ng problem.
Pag binasa mo lahat ng label, bukas ka pa makakauwi. At saka bukas ka But it's worth it. Haba naman buhay mo. Correct. Yun nga po yung nakakalungkot, Ma'am Angel. Kasi dapat, ang gobyerno natin ay may role din sa pag-decrease ng exposure EDCs. natin to EDCs. In the first place, dapat nag-pre-market testing sila ng mga produkto for EDCs para in the first place, hindi siya maging available sa shelves ng But in other parts of the world, it is part of the Walang panahon yung gobyerno natin. Kasi Kasi pa sila. visip sila sa flood control. Kasi sa pag-iyak. Oo. Mapunta tayo sa myth, no? Since ang pag-usapan ng gobyerno, mapag-usapan natin ang myth. Good government. Anong mga karaniwang paniniwala ukol sa EDCs, no? So, sabihan nyo ako, true or false, no? Okay. Madali itong matanggal sa katawan. Pag naligo ako, mawala. Hindi, ma'am. False. Dalawa kasi yung klase ng EDCs. Merong nagtatagal, yung persistent, and meron din po yung non-persistent. Ang example po nung nagtatagal yung mga pesticide. Kaya nga yung mga effect ng pesticides natin, ngayon maaaring nagmamanifest po. So yung non-persistent, yun yung mga BPA. Pero ang problema po nung mga non-persistent, gaya na nabanggit ko kanina, yung epigenetics na nabago sa kanila sa bata. Nag-iiwan siya ng memorya na kahit wala natin yung exposure, magmamanifest pa rin siya ng transgenerational. Kaya definitely po, hindi siya mabilis matanggal. Pero you need also chronic exposure. Ibig sabihin matagal na mga exposure. Hindi naman yung isang beses ka lang na-expose, matatakot ka na kaagad. Kasi dapat po maging malinaw yun na baka kasi masyado silang ma-overwhelm na wala na silang gamitin. Pero again, yung paulit-ulit na may expose ka, yun po yung maaaring magdulot ng pangit na epekto sa katawan. Parang gobyerno lang din, ano? Persistent ang corruption. Transgenerational po ang wealth. Ay, naging politika tayo. Baka matanggal tayo sa POGSA. Sorry na. Medyo kasi kasagsagan ng ating mga Kasagsagan ng mga Senate. Magandang maparaan niya para mapaliwanag kung paano nga yung transgenerational effect. Tama. Tama naman. Magandang analogy. So, ang nabanggit nyo nga, they're everywhere. So, lagi tayong akala natin kasi factory workers lamang ang exposed sa chemicals ng EDCs. myth yun, Ma'am Angel. Yes. Kasi nga, kahit hindi ka naman nagtatrabaho sa factory, the mere fact nasa bahay ka lang. But you use a lot of chemicals at home. Panlinis, pang makeup, pang ligo. Exposed ka pa rin. So it's a myth. Hindi lang yung mga factory workers ang Oo. exposed. Parang myth ng good government. Ay, yes. Andun na tayo. Andun na tayo, ma'am. Ngayon, isa pang myth, no? If a product is sold in stores and supermarkets, lalo na kung it's a brand that we know it's branded, then it must be safe. Well, not all the time. So, tulad nga ng nabanggit natin, wala pa po tayong mga polisiya tungkol sa pre-market testing ng mga produkto. Kaya, ingat tayo kahit na nakalagay yan sa shelves ng mga tindahan, hindi sabihin na na-screen ito at safe ito. Kaya mas mainam na talagang titingnan mo kung ano yung mga ingredients ng product na yun. Ma'am Angel, sa makeup ngayon, napansin ko, pag pumunta ka sa store makeup, merong isang brand. Siyempre, hindi ko sabihin. Wala tayong bulong mo na lang. Merong isang brand doon na 5 years ago, na tinignan ko siya sa website, ang taas nung points niya for EDC. Ngayon, meron na siya, Ma'am, EWG verified. So, meron na siyang Sana hindi fake news, no? hindi naman, nakaganon na siya dun sa product Kasi niya. the other day, may pinapakinggan akong parang documentary. Yung mga kilala kong branded na products na trusted natin, especially for babies, sila pala ang number 5 na toxic na ano. So, medyo nakakadismaya. Parang gobyerno. May tanong ako. Pag ba sinabing organic, does it mean na it's safe? Not necessarily, ma'am. Not necessarily, ma'am. Actually, even if organic, ang number 1 rule pa rin is to make sure you wash it properly. Huhugasan po ng maayos. Kasi para lang masigurado pa rin tayo kasi wala po laging 100% na organics. Maaaring may pesticide. And matakot ka pag ang isang prutas, ang isang gulay ay masyadong maganda ang hitsura. Mas malamang po na may
mas mataas yung pesticide. Hindi siya nabubulok. Hindi siya nabubulok, wala Oo. siyang insekto. So, mas maganda pala yung may mga... Doon na lang ako Butas-butas. Oo. Yung may uod doon. Tapos since Mamila nabanggit niyo po yung mga labels, di ba yun nga, yung sa baby products, BPA-free nakalagay. Minsan, BPA-free nga po siya, kaso lang ang ipinalit naman po nila ay BPS, which is another endocrine. So talagang kailangan natin Para rin lang sa Senado, no? Nung nagpalit ng Senate President. Joke lang po, joke. Now, isa pang myth, no? A small amount couldn't possibly be harmful. Isang spray ko lang naman ng pabango. Pero kung paulit-ulit yung konti na yun, it will have an effect on us. Totoo yan. Talagang cumulative, ma'am. So yung paulit-ulit, parang gobyerno. Yung So, paulit. yung Angel, kasi nga since siya, parang nag-a-act siya as hormones. Ang hormones po kasi kahit konting-konti lang, it can have an effect. Yes, oo. So as an endocrine disruptor, kahit konti lang, hindi siya katulad ng ng gamot. Pag nagbigay ka himbawa ng isang gamot, may particular dose yan na pag binigay mo, tama yung epekto, gagaling ka. Pero pag napasobra, malalason ka or ma-overdose ka. Pero sa endocrine disruptors po, kahit sobrang konti lang or sobrang taas, pwede siyang magkaroon ng epekto. Oo, doon sa halimbawa, yung baby, pinainom mo ng gatas, ang pinang-mix mo, mineral water na nasa Plastic bottle. distilled water, proud ka, distilled water, pero nasa plastic bottle na binibigay mo magat ang gabi. So yung exposure niya, it's like giving them poison. Kaya lang, Tridor, it's very stealthy siya, hindi mo nakapansin yung effect. So, again, ayoko na sabihin, mga gobyerno, pinagkatiwalaan mo, di ba? Pero na ano ka, Pero now that we're speaking about hormones, tama ba? Mga babae lang ba ang affected nito? Ma'am, kasi endocrine system is both present in the male and the female. So, hindi lang yung buntis na babae, hindi yung only mga babaeng gusto magbuntis, kundi pati male. Kaya nga, ma'am, ang daming studies ngayon na ang EDCs can cause male fertility. So, marami pong ganun mga journals sa web. So, hindi lang si girl ang maapektuhan, kundi pati male. Parang corruption lang yun. Lahat Oo. apektado. Lahat affected, no? Okay, mali. Palitan natin topic. So, kung sa buntis naman, safe ang baby. Tama ba? Safe ang baby kasi the placenta can filter out toxins? Well, unfortunately, ma'am, yung EDCs, nakakatawid po sila sa placenta. So, hindi sila na-filter out ng placenta, umaabot po sila kay baby. There are actually studies that have already detected EDCs, particularly BPA, phthalates, PFAS, in umbilical cord tissue, amniotic fluid, and even in fetal tissues. Oh. So, may hangganan ng lahat. Kaya ko lang i-filter this much corruption. So, ngayon, no, pag titignan natin, napansin ko lang, parang mas maaga magregla yung mga dalagita ngayon or yung mga bata ngayon. Is this a natural occurrence or may kinalaman ba to sa EDCs? Actually, pag binalikan mo, mama, yung hindi lang siguro yung maagang pagregla, kundi yung maraming problema like mga endometriosis, myoma, infertility, all of those can be related, ma'am, doon sa exposure sa chemical. So, hindi natin mabalikan na baka secondary to genes. So, mas malamang nga, ma'am, madaming pollutants talaga, and one of them will be the endocrine disruptors that's actually causing, ma'am, yung mga maagang pagregla. Oo, nang masakit nito, yung pollution na yan or yung environmental toxins yan, hindi lang nakukuha sa maduming kanal or maduming dagat, no? Kundi sa bahay. Yes, ma'am. Sa bahay. Na parang safe place mo dapat. Oo. Ma'am Angel, may Parang nabasa ako pala. May nabasa ako. Di ba we're aware na fertility rate sa buong mundo po is declining. So, declining siya. So, nung nagbabasa ako, sabi niya, dun sa mga journals, na noon pa pala, bumabagsak yung fertility rate natin since 1950 up until now. So, mababa na yung replacement rate, yung population that will replace the next generation. Globally, mababa. So, sabi nila, hindi daw sa DNA yun. It might be because of the environment. Kasi ang bilis nung pagbagsak.
So, hindi siya genetic, hindi siya It takes DNA. centuries kasi Oo. to alter genetics. Mm-mm. So, yun dun sila nagugulat na bakit ngayon. Ang bilis. Ang bilis. Oo. Meron pa akong gustong dagdag kasi, alam mo yung pet peeve ko talaga yung nababasa ko, like yung dioxins. Nakukuha natin yan from when we, anong tawag doon? Yung nagbo-burn tayo ng plastics. So, mga katulad ng mga IV tubings or yung sa ginagamit sa ospital. Pag sinusunog, so dapat may proper disposal eh. Kasi Yes. pag sinusunog to, nagre-release daw to ng dioxin sa environment na mag-leach dun sa soil and then sa water reservoir. So pag kinain to ng cows, pigs, and chickens, nag-bioaccumulate yung dioxin Sa sa meat. katawan. So pag kinain ngayon natin sila, magbabioaccumulate sa katawan natin. So, ang mga bata, in-expose mo umaga, tosino, tanghali, hotdog, sa gabi steak. So, lahat to, no, may impact, no? Yes. Can you comment on this? Kaya gusto natin, Ma'am Angel, to push na ang food, healthy foods, fresh foods na sinabi ni Aika kanina, ayaw natin ng process. Ayaw natin ng fast food. So, lahat yun, ma'am, dahil nga sinabi mo, yung meats would contain the dioxin galing sa pesticides, no? And if you cook those meat, di ba ayaw natin pag binurn pa, oo. pag binurn mo, pag carcinogenic sila, di ba? Goodbye ang isang gyupsal natin. Ang Saka saya ang ko pa steak. naman sa yakitori. So, tama, no? It's a type 1 carcinogen, Yes. yung mga processed meat. To add to that po, food with food coloring. Yan. Oo. Mataas sa carcinogens. Like, so, red hot dog, banggit natin, na uso sa mga bata, dapat hindi natin. Para pala tayong nagsigarilyo doon sa hotdog. Yes. Oo. So, Denny, mayroon kang gustong may dagdag? More na naman. Pero parang, if you look at it, ma'am, parang it will always go back to the basic na it will always be a balanced diet. Paminsan-minsan, maaari, pero yung araw-araw, definitely hindi siya. Oo, no? So, kayo nga, yung mga pagsisiga and all that, it disrupts the environment eh. So, pag-iisipin mo, if you protect the environment now, it protects you back. Yes, correct. So, yun. So, it all boils down to how we live. Yes. Kung nakakatulong ang usapang ito, maaring mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Maaring ito na ang impormasyong kailangan nyo o ng taong mahal nyo. I'd like to thank all of you. No? This is very enlightening. I mean, might have been a bit shocking to our audience kasi hindi mo akalain na yung mga araw-araw mong ginagamit, malaki palang epekto. Kaya minsan tataka tayo, ba't may cancer ang isang tao? Bata. May endometriosis. Yung pala, yung mga nasusunog nating plastic. Like sa hospital, yung mga IV tubings, gano'n. Paano mo dinidispose yun? Yung kapitbahay mo, sisiga. Diba, lahat yun affected tayo. So, thank you sa inyo for adding to the knowledge and awareness of our audience. But before we end, may I ask each one of you to say at least one final remark that will encourage our audience to be more proactive in their and be more proactive in their with their health, no? So, But like what I said, Ma'am Angel, knowledge is power. We always start with informing ourselves. So I'm glad we have this podcast. So sa mga nanonood, sana marami kayong natutunan at maumpisahan yung awareness ninyo tungkol dito sa endocrine disruptor. So it always starts with awareness para mabawasan natin yung exposure natin dito. To add to that last statement of Micah, mahirap, no? Mahirap yung mag-initiate na isipin, ay, ano ba itong mga products na to? Bawal ba to sa anak ko? Bawal ba to sa akin? Bawal ba to sa pamilya? But it takes small steps para makagawa ng pagbabago. Kagaya rin po sa... we really need small steps, pero we need to do it. No? And we need to start Somewhere. Yeah. Yeah. That's the thing. Siguro para sa akin po, since ang pinaka-vulnerable or maaaring maapektuhan ay ang mga babies. So it's more of what I would like to share will be kung ano yung usual ko po na-advise sa mga patients o na buntis na para silang si Spider-Man.
With power comes great responsibility. Now you're pregnant, you have a greater responsibility to be more mindful, to be more conscious of the food that they eat, of the different products that they put in. Kasi nga at the end of the day, it will have an impact not just on the baby, but on the baby's baby and even on the great-grandchild. Because again, because of the transgenerational effect. So parang, and don't ever estimate yung mga small changes. Mga lifestyle changes, don't use plastics as much as possible. And as much as possible, you improve ventilation and to be aware, to be conscious of the different products that you're using. Kasi at the end of the day, it's not about being perfect, ma'am. Walang perfection, pero what we can do is actually protection and hopefully prevention of those different diseases na nakaka-apekto sa mga babae. Oh, well said. So, thank you. Thank you sa inyo. Thank you very much, Ma'am Angel. Para tayong BTS. So, magbabay tayo. Maraming salamat. Thank you. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's talk, Pinay.